Hi everybody, this is Matt Manilio, and I'm inviting you to watch iRadio LA. Just click subscribe, and I'll see you there. Listen to us. Thank you. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Sa iRadio mga husay nagagamanga, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi magpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Okay, thank you. Yeah. Triumph, magandang morning sa inyong lahat. It's iRadio time. Today is Thursday, February 27, January daw. Excited sa bagong taon. February 27, 2025 at Friday naman dyan sa inyo. Happy weekend sa inyong lahat. Magandang gabi naman Los Angeles. At magandang ating panahon ngayon. Sakto lang, hindi siya malamig, hindi siya mainit. Yan, naka-t-shirt na tayo lahat Pero dito. uulan na naman. This weekend, malamig na naman. Sa Sabado. Sabado at Linggo. Hanggang next Sunday week. naman, hanggang Monday. May ulan-ulan naman. 30, bukas Love Saturday, it. 80% of chance of rain. Love the rain. Yeah. Tonight, makakasama natin, Pastora Marideth Bermeo, Covinas Solstice. Ang ganda na kanyang topic ngayon. Parable of the Lost Coin. Ayun pa rin, parable. May nawawalang barya dyan. Baka nandiyan lang sa inyo yan. Hintayin nyo mamaya at baka mapulot ninyo. Yan. Alright, Ma'am Si bumati na. Okay. Maganda po tayo lahat. Whether they like it or not, magandang umaga po sa inyong lahat. How is everyone? Nagising uli ng may panibagong umaga, panibagong araw na punong-puno po ng Pag-asa. blessings galing sa Panginoon. Sabi niya, Pag-asa. in every gising is a blessing, sabi nila, di ba? Oh, Ayan, naman. syempre Siyempre. naman. Ayan, so nag-brunch na kayo o yung iba'y nag-almusal na, so Brunch. preparing na sila naman for lunch or para mas makakatipid ng meal, ano na lang, brunch na lang. Normally, ganun ako kumain. Brunch, ganun ako Alam mo ngayon. yung mga bagong dating ng Amerika? Yung pang-Philippines. Pagdating dito, naghahanap ng 3 meals a day. Oh, Ay, ganyan ako nung bago ako dito. Diba? Sabi ko, ba't di sila kumakain? 3 meals. Kakain ka lang pala pag gutom ka. Kaya pag kayo napadpad dito at hahanapan nyo, Papsi, hindi pa kami kumakain ng tanghalian. Yari. Pwede naman, siyempre, para sabay-sabay. Kumakain naman ng ganun. Kasi may... Oo, meron naman. nung una, ganyan po kami rito. Naghahanap kami ng... Uy, ba anong oras na? Alas 2 na, di pa kumakain ng mga tao dito. Pero maaga naman ang dinner. 5 o'clock ang dinner nila. Kasi po dito, ang mga tao dito, kumain ang gutom. Yeah. Basta may pagkain. Kung wala, edi gumawa ka ng pagkain. Gumawa ka ng kakainin mo. Kaya nga, kumain ang gutom. Ayan. Kaya kung galing ka ng Philippines at pagdating mo rito, uy, hindi pa sila nagluluto. Bakit kaya? Mukhang wala atang pagkain Pwede sila. naman yung ibang bahay, ganun naman. 3 meals a day sila. May ganun naman. 3 meals. Pero kami na ngayon, nasanay na ng... Ay, oo naman. Yeah. Sa atin sa Philippines, talagang 3 times a day with matching merienda. Merienda, 2 beses. At partida pa sa gabi, midnight snack. Ang Rejoice. Oy, si Rejoice na, wala siya dyan, di kanya naririnig. Hindi yan, wala yan. Nagsundo kay Machulet. Hindi nagmi-midnight snack yan. Kung kumain yan, Ay, mahina na siyang kumain isang daw. beses na lang sa isang araw. Yan. Hindi ma'am yan. Nagda-diet na yan. Ako parang intermittent eh. Parang hindi ko Kasi malunok. nag-aalmusal na ako mga 10 o'clock. 10:30. Almusal, brunch ko na yon. Hindi na ako manananghalian, syempre. Tapos hapon na uli kakain. Pero konti na lang. Sanayan yan. Pag nasanay ka na. Oo, yung bituka, parang gumagana. Ganun na lang. Parang... Dati, maya-maya, gutom na naman ako. Gutom na ako. Siguro pag si Maria Gracia ang pumunta dito, ang itsura niya mukha siyang papayang Sino si? Maria Gracia. Ah. Oh. Pag napadpad yan, si Rejoice sigurado.
Hindi ah. Parang saging na hinog yan pag napunta Ay, hindi. rito. Mas lalo siyang magda-diet. Ha? Yan, oo. Ganon? Kasi lumalaki ang mga Hindi tao kasi dito. dito nung first time kami dito, gusto namin matikman lahat ng mga chibog dito eh. Yung meron dito, ibang- meron na rin sa Pilipinas. Yung bang ano, yung excited sa mga American food. Lalo pag napunta ka ng eat all you can dito, yung mga ang bango kasi ng amoy ng mga restaurant dito. Yung mga amoy ng mga shrimp na tempura. Pero noon yun, 1999 tayo. Ngayon, sa Pilipinas, ang dami ng restaurant. Galing din, din dito, nagpa-franchise din sa Pilipinas. Yung mga restaurant dito. Mas sarap pa, fresh pa yung mga pagkain nila. Yun nga. Oo, di ba, yung kanilang mga meat, yung kanilang mga, ang tawag doon, seafoods. Mas fresh doon. Kaysa dito. Dito naka-frozen. Yung mga steak dito, ala kwenta. Sabi ni Pastor Sammy, sanayan lang talaga. Ako sanay na akong kumain ng 6 na beses isang. Oo naman, sanayan lang. Ayos. Yan. Okay. Ako po hindi din po sanay kakain agad pagkagis. Yeah, may mga ganun. Yung iba nga nagko-coffee. Oh? Coffee. Yeah. May kakilala ko dati coffee, tapos Kape lang. sigarilyo. Nako. Yun ang almusal. Naninigarilyo na nagko-coffee. Yung boss kong hapon, ganyan. Kape lang ang tinitira sa buong buhay niya. For 7 years, kape tsaka sigarilyo lang. Siyempre may solid din. Hindi. Hindi siya mabubuhay na walang Nakita solid. kong Meron din yan. Imposible yan. Liquid lang. Siya mismo nagsabi. 7 years na. Sabi ko, kaya yung bibig niya pag nagsasalita siya. Pero may solid din siyang kinakain. I'm sure. Hindi ko alam. Hindi siya Malay ko sa makakasurvive kanya. ng kapilang. Yan ang buhay niya. Wala akong pake. Kaya pag Basta 5 ako busog. beses lang ako nakakain kinabukasan, 8 beses na ang kaya na. Yo! Kukunin niya yung natira niya nung the other day. O, di ba? Okay. Congrats kay Farah Cristobal yesterday sa kanya 9 points. 8 points ba? 8 points. 8 At, points. ayan, nakita ko sa Facebook nag-last day na siya sa trabaho niya. Oy? Yeah, syempre siguro may bago. Syempre ganun. Congratulations. Almost 20 years siya doon. Pareho tayo. Magto 20 years din ako dapat sa April, di ba? Hello, Farah. Diyan na siya. Okay. Welcome. Magbati na ta. It's February 27, February 28 naman dyan sa Pinas. At last day ng February. Yes. Okay. Tapos lang maliligayan ng mga Pebrero. Okay, medyo minsan nadidelay tayo dahil ang FB po, hindi tayo binibigyan Mabagal ng silang mag-broadcast. Awa naman ni Lord, di ba? Kaya ang ginagawa ko, pinupush ko eh. Na-delay tayo ng mga 2 minutes or 3 minutes, I guess. Pero it's okay. Better than never. Good morning again, guys. Hello. Hello kay Elaine Gonzalez. Maridet Gamos. Si Grace Kabigting, nasa Gedli lang siya. Nasa Gedli. Okay, Rossi Kuliba. Ang ginagawa niya sa gilid-gilid dyan. May ginagawa lang yan. Oy, naku ha. Pastor Sammy Santos. Asa na daw si Mamita? Kakanta na siya ng malilimutan mo pa ba aking mahal? Ay, naku. Hello rin kay Pastor, kay Kumari kong Beautiful, Jan Nunez. Okay, Mel Cruz. Rejoice, Orphelia, nagsundo kay Machulet. Okay, Rachel Joy Bunete. Klang Ramakula. Rachel Suzanne Cruz. Pastor Mami Closter Cordero. Mother! Mami Closter, good morning po. Hello din kay Mary Gillette Rodela. Another pastor in the house, Pastor Kiko Gonzalez. Okay, another pastor, Pastor Marivic Lejano Ayan, Cruz. ating call center yan. Yan. Negra Vitita. Membro ng Walang Tulugan. J. Christian Alejandro.
siyempre si Farah Cristobal. Hi. Ayan, batiin natin ang mga churches na kasama natin sa iRadio. Araw-araw, morong First Church of the Nazarene, Christ the Livingstone Fellowship, World Carissa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, Covina Church of the Nazarene, First Culture West Covina, and Bethel Church Orani. O, out muna daw. Si Grace may lalakarin lang. Okay. Si Pastor Marivic, nakatulog daw siya ng 2 a.m. Aba, Minsan natutulog din ako ng ganyan. maganda yan. Hindi talaga ako makatulog. Nagbabago ng, alam mo, nakakabata yun, natutulog ng maaga. Oh. Hindi nga, nakakakinis ng kutis. Oh, yeah. Yan, nakakaalis ng mga wrinkles. Ayan, subukan niyo yung mag-start ako tong next week. Kasi wala pa ako nabibili. Yung Vaseline, ano ba yon? Basta Vaseline na cream. Eh? Kung may aloe vera kayo, lagyan nyo nun. Tapos, kung may grinder kayo, yung meron kayong tawag doon, yung, ano ba yon? Ginagamit sa smoothies, i-grind nyo yun. Smoothies? Oo, tapos ilipat nyo sa isang lalagyan. Yun na ilagay nyo sa face nyo. Face. Maganda. Nakakaganda ng cuties. Ayan. Ako kay mga babae talaga. Okay. Ang daming nalalamang Siyempre, ano yan? Mga organic yun. Ay, naku. Ayan, natural. May mga lalaki punas-punas lang. Tapos wala nang mga ganyan-ganyan na. Kamo lang yan. Maglalagay ka nga ng lotion eh. Lotion, oo. Dapat na hindi. Kasi, dapat pag naligo tayo ng na init, later on, maghilamos tayo ng cold water. Maganda yung yellow. Lagyan natin ng ice yung ating muka. Ice, baby, para mag-ano yung mga balat natin. Mag-close yung mga pores. Ang mga pores. Ayan. Sa Pilipinas kasi ang daming dun, yung mga pampaputi. Dapat pantay. Hindi Kung naman maputi totoo ka yun dito, hindi mga marami po. tayo. Ang daming pumuputi. Ang puputi ng mga taga-Pilipinas, sa totoo lang. Ewan, ako naniniwala. Ang daming mapuputi dyan. Bakit siya ganyan, ginawa niya. Hindi pa rin Hindi, marami talaga. ilang beses pa. Marami. Lahat na raw ng brand ginamit niya. Yung dating taga dito sa Ay, nako, tumigil na. Wala. Ayan. Kung kulay mo talaga yung kulay mo. Pero may, pwedeng maging bright ang mukha. Hindi naman, kasi, eto ang kayumanggi ay napakagandang kulay. Dahil yan Correct. ang kulay natin. Correct. Okay. Kasi ngayon, marami ng, kumbaga sa nalahian na ang mga Pilipino ng iba't ibang lahi, di ba? Tignan mo na ng mga artista. Ang puputi kasi may lahi silang Amerikano, Australiano, mga Middle East. Ang gaganda nila. Di ba mga Nasasaktan si magaganda? Pastor Kiko sa Ayan. pinagsasabihin mong yan. Ang tawag dyan ay moreno. Ayan. Bakit si Pastor Kiko daw Alin? yan. Ay, moreno yan. Sama- Yan ang pangit naman sa lalaki, masyadong maputi. Bakit? Parang bading ang datingan. Bakit yung kanyang iniidolo si Sino? yung kanyang ina-idol? Hindi Kalokalay- niya lang yun. Hindi naman siya yun. Yung kaklone niya. Ano pangalan ng kaklone niya? Si Pastor Kiko daw ay Phil-Am din. Ah, Ano yung Phil-Am na yun, Pastor? patay tayo. Paki-explain nga po. Ayan, yung kulay natin, ito ang kulay ko. Kayumanggi, half Filipino, half Ampogi. Alright. Ay, nako. Okay. Para doon, daw? Okay na sa kanya. Walang epekto rin yung mga, Oo. Hindi ka naman morena eh. Parang fair color ka. sabi Fair. na iba, maligo daw ng gatas ng kambing. Wala rin, nangati lang. Ay, iinumin mo yung gatas ng kambing. Kaya pala hindi pumuputi. Dapat hindi mo pampaligo. Sayang, mahal-mahal. Iinom pala. Ang mahal-mahal ng goat milk. Iinumin pala yun. Hindi ba ang lotion natin goat milk? Ang lotion namin.
Para, mali ginagawa mo. Wag mong ipapahid, wag mong papaligo. Iinumin pala yung gatas ng kambing. Hindi naman maitim si Para. Sabi niya daw, ayan, wala daw effect, lahat daw ginawa niya na. Si Pastor Sammy, half German, saka half Shepherd. Yun. Okay, pwede. Maganda yan, magandang lahi yan. Hello, Marilu Alvarado na Pire. Yeah. Yan, magandang umaga sa iyo. Maayong aga, maayong adlaw. Half German, half Shepherd. Mas mahirap kung half Dober at half man. Half Doberman, half Haman. Okay, wag kayo alis. Mamaya ay si Pastora Marijet Bermeo. Yun. Napakaganda ng kanyang topic uli. May coins ang dala mamaya. Ha? May coins? May coins. Anong coin? Parable of the lost coin. Ah, Was lost but now it was lost and found yun. lost and found. Oo. Yun ang kanya. Lost and found. Ano yung kanta na yun? Ding, 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 I ding, was God. blind but now I see. Ay, di ba? Was lost now I'm found. Ay, station ID na. Nasa na ba ako? Number Half 1. Korea, tsaka half Hong Kong. Kerokong. Kurikong. Ay, station. Korekong yun, Rachel. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi, kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Ayan. So, si Rachel ay half Korea at half Hong Kong. Korekong. Yeah. Actually, taga-Italy ako. Ang nanay ko, Ita. Ang tatay ko, taga-ala. Uli. Taga-ala, uli. Ano daw? Ita, Italiano, Ilocano, Italiano. At tama ba yun? Ewan ko sa'yo, Pastor. Naguguluhan na. Gutom ka na naman yata. Confused. Nakakalimang ano pa lang siya. Meal. Hindi, tatlo pa lang. Tatlo Kasi pa. 6 siya eh. Ganun. Oo, meron siya midnight snack pa. Bumibigat eh. Nung nandiyan kami sa Pilipinas, parang ang sarap-sarap talagang kasi marami eh. Tapos, di ba, alam niyo naman dyan, anytime may nagdi-deliver ng food. Ang galing. Kahit antok na ako, sige. O sige, pabili tayo ng ano. Saan? Ganun. Sa Manila? Doon nasa Antipolo tayo. Oh. Kasi sa Marikina, maraming mga bukas pa doon ng mga 24 kainan. hours. Yun ang kasarap. Yeah. Dito, wala. Alas 6 lang ng gabi. Tulog na mga langgam eh. Ayun, doon pero sa downtown LA, maraming bukas. Downtown LA, wala naman kami sa downtown. Bellflower kasi ano Andito po kami yan. sa Bellflower, another city ng LA. Probinsya. Parang probinsya ba ito? Hindi naman eh. Hindi. Nasa ano lang tayo. LA County lang nga tayo. Oo, under tayo ng LA County. Kasi Ayun. nga Pero wala talaga, tayo sa downtown. Simula nung pandemic, naging ganyan na alas 9, sarado na sila. Diba, 7 o'clock, sarado na. Kaya pagka ikaw nagutom ng bandang alas 8, wala. Maghanap ka na lang dyan sa fridge. Yun na lang gagawin. Bihira naman yun na ganun eh. Nasanay na. Nagising ng ano. Meron dito yung Chinese eat all you can dito. Anong tawag doon? Nandito sa labasan? Wala na, sarado na yun. Oo. Since pandemic yan, hindi na nakabangon. Oo, sarado na. Okay, pakakainin muna daw ni Rejoice ang kanyang panganay at bunso na 79 years old at 5 years old. Si nanay nandun kasi. Si Rachel ay half Spanish, half bread. Spanish bread, ha? Ay, ang sarap niya. Grabe. Kaya lang Hindi ba siya? Half ensimada, half siopaw. Ano kayang masarap kainin sa breakfast sa
sa Saturday. Pandikoko, masarap yun. Tamis yun eh. May nyug sa loob. Parang gusto kong kumain ng American breakfast. Oy, nanganganib na naman ako dyan. Huwag kang ganyan. Go naman. Papahamak mo na naman ako. Maliit lang naman yun. Hati na nga lang tayo. Hindi ko naman nauubos, di ba? Sa Police Pie. Mahirap yan. Bakit? Nung hindi ako nagre-reklamo Tapos ikaw ngayon magre-reklamo ka? Hindi ako nagre-reklamo. Ano? Ano yan? Nag-iipon ako ng panggas, ng pang-shopping mo. Ganon? Oo. Inipon ko naman yung binigay mo sa akin na. Oh? Oo. At kukunin ko ulit tapos nandun na, naka-ano na. Naka-hanger na. Talaga ito. Hindi. Alam mo ako, balanse lang lagi. May ipon at gumagastos ka. Yung balancing nga. Life is short. Enjoy it. Sabi nga nila. Kung yung perang binigay mo sa akin, bigla kong kinuha ni Lord, hindi ko na nagamit. O, di ba? May natira. Balanse yun. Pangkitaw. Swerte ng mga nang-retire, ano? Wala nang tax sila. Pag nag-retire ka na, wala ka rin tax. At least hindi mo maabutan yun. Yung mga, yung nagbayad ng mga taxes, kaya ibabalik nila. Si Pastor Sani, paldo yan. Oo. Mapulahasang yan. Kaya pagka yun na masarap kaliskisan. Pastor! Baka meron tayo dyan. Talk about it. Ay, nako. Buhay talaga. Ang buhay na Amerika, napakahirap na napakasarap. Masarap pag may salapi. Pag wala kang salapi, nga. Hindi, bibigyan ka ng gobyerno. Ganun? Ayun. Okay, hello po, Pastor Milo Zeta. Pastor Milo, hello po. Hello po, long time no see. Pastor Milo Zeta. Yes. Kumusta po kayo? Ayan, kumusta na po kayo? From Laguna, right? From Laguna sila. Ayan. Yung kanilang radio station din. Ay, nako. Kaya kung kayo magagawiditis, magdala kayo ng baon ninyo. Punta kayo ng Amerika. Bring your own baon. Baka kayo magutom. Mahirap na. Dami yung pagkain. Ayun. Dami namimigay ng pagkain dito. Nung araw po, ganyan kami. Hindi namin alam. Ba't di pa kumakain mga tao dito? Kaya kami, Mamsi, pumuslit kami sa... Naglakad-lakad lang kami. Kasi maganda yung apartment na tinirahan namin nun dahil paglabas mo, andyan na lahat. Nung araw pa yung katabi natin yung Wendy's. Burger King. Hati pa kami nung araw. Ay, laki ng mga burger nung araw ngayon. Maliliit na. Bakit? Gusto ko pong pumunta dyan, sabi ni Mary Juliet. Tulungan ko po si Inday Roning. Sino yung si Inday Roning? Sino yun? Sino si Inday? Inday! Okay. Why not? Diba yung ibang ako sa totoo lang, wala sa aking pinangarap. Hindi ko pinangarap na pumunta ng Amerika. No? Oo. Diba noon pa nga ako binibigyan ng visa noon. Sabi ko, anong gagawin ko doon? Sabi ko. Pero, alam mo, plinano talaga pala ni Lord yun. Siya nagpapunta dito sa atin. Dahil may dahilan. Ganun. Ayaw ko nun, sarap-sarap ng buhay ko dyan, no? Kung nandyan ako, retired na ako siguro. Yeah, retired na ako. Kain tulog siya ng araw. Yan nun. Yeah. At least dito ngayon, marunong na akong magluto. Si Inday Roning, vlogger. Hindi ko alam kung saan si Inday Roning. Maganda ron. Maraming makakain din. Maraming makakain sa kanila. Si Inday Roning yung may asawang
Amerikano ba? Sa ibang state siya. Parang nakita ko na yon. Oh. Sige. Hello, Manilin Agustin. Good morning. Good morning sa inyong lahat dyan. So, anong gagawin natin is Thursday. Ha? Ano tayo? Throwback. TBT. Nga. Throwback Thursday ngayon. It's Thursday. Oh. CBT, di ba? Nauso yan nun. Okay. Kanta ka naman. Ayaw ko muna naman. Pero pag nag-iisa ka, kumakanta ka. Siyempre. Okay. Yun ang masarap dun. Walang nangingialam. Okay. Maglagay ka. I-share mo. Ay, lalagay ko rito. Yung Mga Christian music. Di kay... Ano ba yung Nung araw, yung gulay napipitas lang sa likod ng kapitbahay. Ngayon, pag pumunta ka sa likod ng kapitbahay para kumuha lang ng alokbate, ikukulong ka na. Grabe, no? Trespassing na. Ba't di ka kasi magtanim? Gaganunin ka. Magtanim ka, hoy! Pwede naman magtanim eh. Ilagay lang sa paso. Speaking of paso, kailangan ko magtanim ng kamote. Ihahang. Tapos, sa summer, buhay na buhay yan. Kahit hindi mo diligan, buhay na buhay. Oh. Namimiss ko ang, yung tawag doon. Namimiss ko talaga ang ng kamote. Napaka-masustansya po. Yung kapitbahay ko, hindi pa dumarating eh. Bulok na yung kanyang, hinog na yung mga, tawag doon, bunga ng malunggay. Gusto ko sana makahingi kahit yung dahon. Napakaganda po yun sa blood sugar natin. Kaya kung meron kayong medyo mataas ang inyong blood sugar, ayan, ampalaya. Meron pa ba ako ampalaya dyan? Meron akong mga sinisave na mga pagkain. Sinisave ko dun sa aking messenger. Yun ang aking doon ko tinitignan lahat. Yung aking mga recipes. Pag may nakikita ako. Yung ampalaya salad. Mukhang masarap yun. Nakatikim na ako nun eh. It's really good. Ayun. Sino ang gustong kumanta? I volunteer si Acapella. Ayan na naman. Acapella. Oh. Si Kaambo, pakantahin niyo. Wala pa si Lala. Si Attorney, may... Kaya may lakad yan sigurado. Ay, andun na yung isa naka-ready na. ready na. I do love you. Ay! I really do. Ayan po si Eddie. I do love you. Ay, nako. Uy, may magandang dilag dun. May naligaw. Busy pa siya, busy pa yan. May naligaw. Okay. Yeah. Mukhang napaaga siya. Ano oras kaya niya? Ay, ano oras kaya? Sabi. Sige, pakantahin. Nasa labas na si Pastora din, pinakita mo na. Ay, pakantahin mo na. Ayan na, nakikita ka na, Pastor. Pakantahin mo na yan. Nakikita ka na, Pastora. Hello ka na dyan. Tama yan. Maaga ka. Oo, siyempre, para maaga maaga ko. Yan mo, parang wala lang ako. Ay, gano'n. Kunwari hindi natin siya nakikita. Nakikita ka na nila, hello daw. Oo. Kunwari hindi siya nakakulay pulang t-shirt. Tsaka hindi siya naka-ponytail. Sino yan? Sino yung character dyan sa shirt mo? Snoopy. Si Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Pareho tayo naka-red. Tayo ba? Kasi, di ba 2 weeks ago, hindi tayo naka-red? Oo, ngayon naka-red. Ay, bumabawi. Bumabawi tayo nga, bumabawi. Ay! Batiin mo muna. Ay, na-frozen siya. Hindi pa. Kala ko ba, pa ako invisible? Invisible ka Hindi, ba? nandito ka na. Pinakita kasi nito si Popsi. Hindi, bigla siya sumulpot. Pinakita ka na nandiyan ka na. Kanina ka pa binabate. Yun ang kamerang nakabukas kasi bigla siya sumulpot. Malay ko ba dun siya papasok? Maaga nga ako. 15 minutes pa. Sige, ayos lang yan. Para maaga tayo makatulog. Ganon. Oo, Hindi kasi tinetesting ko dahil
wala po kaming internet ngayong gabi sa bahay. Bakit? Anong ginagamit mo internet? Okay, kasi nagpalit ako ng internet. Nag-try ako na mag-T-Mobile. Yung wireless pa na internet. Yung pala, hindi steady ang kanyang signal. Nagda-drop. Okay na yung Frontier dati Oo, kasi yung Frontier namin, nasa maling area ng house. So, hindi niya naaabot yung kabilang side. So, ngayon, parang, sabi ko, try ko yung T-Mobile kasi yon portable siya, di ba? Kasi wireless. Pwede mo siya lagay kahit sa anong part ng house. So, for a while, parang okay siya. Pero napansin namin, dahil nga hindi siya wired, nagda-drop yung signal. Tapos, nagdi-disconnect lahat ng devices. Yung mga Google, yung TV. So, pag nag-disconnect, wala na namang i-reset mo na naman. Ito yung Frontier. Nangyayari sa Frontier T-Mobile. Okay, teka muna. Balikan natin. Sa T-Mobile. Balikan natin yung sa Frontier, ang nangyayari is, yung kabilang side ng house, hindi naaabot. Bakit? Walang wireless, ganon. Hindi umaabot. Walang wireless. Kahit linagyan namin ng nodes, ng repeaters, parang hindi pa rin kaya. So ngayon, dinisconnect ko na yung Frontier. Yung T-Mobile, meron siyang 14 days free trial para malaman mo kung uubra talaga. Today yung last day nung trial. So, binalik ko na yung binalik ko yung modem. Ang Frontier, nung reinstate, panibago ng account ulit. So, ngayon, bukas pa sila magkakabit. Back to Frontier ka uli. Back to Frontier ulit ako. Pero this time, ipalalagay ko yung router sa gitna ng bahay, hindi sa isang end. Correct. Teka muna, may matanong ko, excuse me. Yung ginamit nilang router o yung broadband nila, sa kanila o sa inyo? Ellen, si Frontier o si... Sa Frontier. Sa inyo yan o bumili kayo ng sarili o sa kanila? Sa kanila. Ay, yun mismo ang sagot. Yun ang problema. Sa akin na yun. Meron akong sarili. So, kailangan bumili ako ng magandang router. Kasi hindi updated yung nila eh. Hindi naka-update yung firmware niyang router ng Frontier. Hindi, pero ngayon, bagong account to, bagong reinstall, bagong router. Baka mas modern na, hopefully. Check mo yung bibigay nilang baka pareho rin. Ganon din ang dating nun. But in case, just kung mangyari uli, magdagdag ka ng sarili mong router. Doon mo ikabit yung, alisin mo yung kanila, yun na ipalit mo yung sayo. Maganda yung Eagle, yung Linksys, magaling yun. Hindi, naka-Linksys kami na nodes. Pero yung router, yung ba yung siguro kailangan... animang antena niya? Kailangan ibigyan mo ko ng idea kung ano dapat. Yan yung tumatagos sa dingding yun eh. Yun ang kailangan. Kasi alam mo naman kasi sa bahay namin, ang kakapal ng dingding. Oo, lalo yan. Malaki yung bahay niyo, Pastor. Kung saan naaabutin. May dragon nga dyan sa kabilang pader dyan eh. Kaya hindi ko alam, may pet pala kang dragon. Daga. Pag napasal kayo sa bahay ni Pastor, meron pa sa baba. May nakakulong na higantin sa kabilang pinto. Yan. Border yon, hindi yun Meron pa sa kabila, di ba? Diyan pa. Abot pa ba doon? Double-headed dragon. Yun nga, nagiging problema namin kasi yung baba, hindi naaabot kasi nandito yung router sa taas. So parang ang dami namin kailangan i-solve. Yun lang. Pero hindi ako nagre-reklamo. Dahil blessing pa rin dahil meron namang data. Kaya sa telepono, kaya nagte-test ako, kaya ako napaaga, tinetest ko, sabi ko, paano nga ba mag-on ng Zoom sa telepono? Sa pag click, biglang nandun na kayo. Yun na. Yun na yun. Yun na yun. Alam mo naman kami, bilis kang isang pindutan lang. Andun. Oo. Saka balita ako, may sekretarya ka na. Me? Hindi, OJT yun. OJT. Ang OJT mo, humihingi ng topic, one day ahead. Sabi ko,
Aba. Pati si Pastor James, Kasi sinilihan niya. si Rejoice, wala na. Tinanggal na namin. si Hoy, Rejoice. andyan siya. Patay ka dyan. Wala na. Hoy, Pachi, gaganunin ka na naman. Hindi, yan. wala. Kaya lumalaki. ano? Kasi baka Ano pinalalaki mo. Si Pastor James din, inanuhan niya din. Sabi niya, ba't nagtitext sa akin si Rachel? Rachel Torres? Yeah. Hindi. Ay, Bunetis. Sabi ko ganun. O, ayan na siya. Hoy! Sabi ko sa'yo. Diyan na pala. All caps ba? All caps yung hoy? Hindi. Kaya lang may pulang muka. Bilib ako dito sa bago kong EA, siyang gumagawa ng trabaho lahat. Oh, ano pangalan niya? EA. Ano EA? Extra Executive Assistant. Extra Assistant. Hindi PA EA. Ay, nako. Yung bossing niya, Ginigigil mo na naman daw siya. masyado magastos yun. Mataas ang budget eh. Pastora, baka gusto mong kunin. Wala nga akong pambayad ng internet. PA pa. Sobra na kami. Tama na yung sa akin yung bago kong ano. Kasi pag tinan mo, automatic. Grabe, pagbukas ko ng messenger ko, uy, may topic na agad. Kompleto na. Hindi ka tulad ng dati. Na-stress na ako. Gaganunin ka na naman niya. Yan, Hoy! Sabi, ayan, bakit one day ahead nagtatanong to? Alam naman ni Popsi. Nagbobolahan pa kami ng title, The Day Off. Tapos ito one day ahead. Hindi naman title ko. Sipag. Nanggigigil siya. Naku, nagpadala ng emoji. Parang siya, parang mangkukulam niya. Lumalabas yung mga kidlat-kidlat sa katawan niya. Oh, nako, grabe. Okay. Ganyan, di ako marunong mag-emoji na may kidlat-kidlat. Ganyan yan eh. Hanggang smiley face lang ako, tsaka sad face. Yan. Pero maganda itong topic mo yung nawawalang coins. Ay, maganda yan. Marami ako natutunan dito. May kwento yan. Sige, sandali lang po. Magsasara lang ako ng pinto. Kunwari hindi ako nawala. Sige. Ay, nawala siya. Naging pader na lang. Oy, nako. Hindi, balikan natin si Rejoice. Andyan siya. Talagang, Trinain ko kasi yan na dapat agahan niya. Ayan. Para di siya magaya sa akin na lagi mong minamadali. Grabe. Tapos sabi niya, paano po mangurot virtually? Parang yan, parang yung kiss. Ay, gano'n na. Gumawa ka ng kiss yan. Tapos, paano yung kurot? Ilapit mo. Ganun. Pok. Yan. Ganon. Yan. Ako nang bahala sa'yo, Rejoice. Okay lang yan, Rejoice. Yan. Kayang-kaya natin yan. Ay, nako. Yun naman. Anyway, yan. Nga, maganda ang topic natin today kasi ang title nga natin, wala na bang kakanta? Wala talagang kakanta. Wala, eto. Ako na lang lagi pinapakanta yung niya. kasi, station ID na pinagagawa ko dyan. Ang tagal-tagal. Nako. Grabe to, lahat na ng station ID pinagawa mo sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, eto, sige, gawa. Eto, binigyan ko siya idea. Mga pastors naman ngayon. Ang kakanta. O yun, sa station ID. Ayan, baka hihingihan kanya ng kanta, pastora. Yung jingle ng iRadio. O, diba? Tapos pagsasama-samahin niya yun. Lahat ng mga pastors. Pwede ba sa humming na lang ako? Yung part, iRadio, I'm sure sasaya ka dito. Pag nagawa Naku, minimension ako ni Rejoice. Ano ba yan? Kita mo, Pastora Maridet, grabe siya, di ba? Baka meron ng mutiny dyan, minsan, pagka nakita nyo nakagapos na lang ako, huwag na kayo magtaka. Yun na yun. Oo. At meron ng kutsilong nakatutok sa leeg kong ganyan. Ako. Grabe. Alam na dis yan. Sino may pakanan yan. Ay, nako. Alright, tirahin na natin to. Sige pa. Was lost, sige. but Kasi now I'm maganda found. naman talaga ang ating topic ngayon. Yan. Sige. Originally, ang title nitong message natin is Love for the Lost.
Pero pinalitan. Naging ano siya, once lost, now found. Yun. Now Oh, I'm once lost. Sabi Oy, ko ang nga, ganda. lost and found, sabi ko nga. lost and found in other words. Kasi, alam mo, dalawang ano yan eh. Meron kasing hymn na syempre alam natin lahat, yung Amazing Grace, di ba? Ang words nun, Amazing Grace, how sweet the sound that Yeah. saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. So dun galing yung ating title na once lost, but now found. So siguro, umpisahan natin sa tanong na, kayo ba ay ever nawala? No, have you ever gotten lost before? Yung hindi yung lost na parang lumampas ka sa isang kalye, hindi ka nakakaliwa o nakakanan, pero yung lost na parang nawala ka sa isang gubat, Naligaw, ganyan. ganun. Naligaw, tapos hindi mo alam kung paano ka lalabas or paano ka makakabalik sa sibilisasyon. Yan. Nangyari sa amin yan dati nung kami po ay pumunta sa tinatawag nating Yellowstone Park. Yan. Uy, maganda dun. Kasi nung mga maliliit pa yung mga bata, mahilig kami yan ni Brother Chad mamasyal. Ang isa naming favorite na pasyalan yung mga national parks. So pumunta po kami ng Yellowstone Park, nag-drive po kami hanggang doon. Di ba? Layo yun. Kasi nung time na yun, kaya pa bata pa kami. Kayang-kaya mag-drive. So nag-drive po kami doon. Hindi po namin na-realize na pag pumasok ka po sa mga national park dito sa Amerika, talagang inaano nila, tawag yun, binablock nila ang signal. Walang internet signal sa loob ng national park. As in, wala. So yung kotse po namin, yung time na yun, yung Odyssey na van, ang GPS built-in, di ba, sa kotse. So, it gives you hindi naman kagaya ng telepono. Pero naka-built-in. Hala, walang signal. Nako. Nag-enjoy kami sobra. So, bumaba na yung araw, nakita namin yung sunset, tuwan-tuwa kami. Mamaya, wala nga palang mga ilaw sa National Park, walang mga lamppost. So, madilim na. Patay. Tapos sige, exit na tayo. Pag-press namin ng GPS, hala, walang signal. As in, wala talaga. Tapos, walang mga ilaw, walang signal yung GPS. 3 bata yung dala namin. Sabi ko, nako. Tapos yung sa tabi ng kalye, may nakikita ka na mga mata. Yung mga mata ng mga hayop. No. Sabi ko, parang parang yung mga sine. Yung mga sine na mapanood mo na horror na. Blair mga Witch. ganon. Parang Blair Witch, ano? Tapos yung mga, may mga yung foggy na kasi malamig, di ba? Naku po. Alam mo, ang prayer ko talaga, Lord, I'm begging you, tulungan nyo kaming kami pa naman ni Chad, wala kaming sense of direction talagang mag-asawa. Feeling ko parang nakita ko na yung puno na yun Parang nakita ko na yan. Ano na yan? Yung ikot na yan. Ikot kami na ikot. Siguro inabot kami ng more than an hour bago kami nakalabas ng park. Naku. Wala na rin kaming gasolina. Siyempre, di ba, paikot-ikot ka. Sabi ko, nako Lord, pag kami po ay nahinto dito, hindi ko alam kung mahahanap pa kami. Ganon yung feeling ng nawawala. Kasi, ba't ko kanikwento kayo? Kasi sa buhay, there are many people na ganyan. Nawawala sila. Pero ang problema is maraming tao nawawala pero hindi nila alam na nawawala sila. Ang tanong dyan is, sino ba ang magbibigay sa kanila ng direksyon? Sino bang tutulong sa kanila para mahanap nila ang exit or yung landas? Okay. Yung passage natin for today is something about yung mga nawawala. Okay? Actually, pag tinignan mo yung Luke 15, 3 kwento yan about things na nawawala. Ang unang kwento yung tungkol sa lost sheep. Alam natin yun lagi, yung there was one sheep that went away, tapos yung 99 Nag-drop siya. Pastel, baka may tumawag sa kanya.
Ay, ganun ba yun? Oo, naputol. Yun na eksperimento niya. Na-lost siya ngayon. Last day na daw yun ngayon. Kaya pala, baka yun na yun. Nag-expire. Ay, nako. Na-lost na siya talaga. Ay, nako. Tawagan natin saan. Ano sabi niya? Sabi niya rito, tirain ko na yan. Kasi yan, na dapat agahan na para di... Saan dyan? Ma'am Chi, pakikurot lang po. Ayan, sabi, kita mo, Pastora, Maridet, grabe siya, di ba? Grabe pa rin dating ko niyan. Ha? Di kayang gawin ka sa'yo yan, mahal kita, Pachi. Kahit lagi mo kong inaapi. Itsurang inaapi pa yun, ha? Uy! Mag-uno. Siguro nag-drop na yung niya. Ay, nako. Oo. Paano ngayon yan? Yan, active siya ngayon. Tinitext ko siya. Dun sa sa messenger. Kasi at least may data naman siya dun. Sa telepono. Hello po. Bati muna natin yung mga nag-check-in. Yo. Hello kay Pastora Adora, Nanay Marichu, Charmaine Rabago, and Jocelyn Spena, and Mami Irene. Mami Irene, Sunny Salubayba Tabernilia, and Ami Vito. Hello, Ami. Magandang umaga sa iyo. Ayan. Naging pala ka si Rejoice, ha? Laki ng tiyan, Naging pala ka. Good evening, good morning po sa inyo dyan, Mami Irene. Ayan. Paano yan? Wala na siya, Antayin lang natin, babalik siguro. Sayang. Na-lost na talaga. Antayin lang natin. Ano siya? Lost and found. Na-lost and found siya talaga. Oo. Ay, naku. Ano ba yung topic niya? Luke 15:8-10. Once lost, now found. Yeah. Antayin lang natin. At habang nag-aantay tayo, gusto ko na lang talagang maging frog. Uy, sarap yan. Wag, Joycey. Sarap yun lang gawin relleno. Alam, nung bata ako, kumakain ako ng palaka. Ngayon parang hindi ko kaya. Minsan sa mga Chinese buffet, meron silang pritong palaka. Oy? Dito, di ba dati meron? Meron naman dito. Masarap naman siya. Pritong palakang bukid. Uy. Ayan na. Teka, nag-ano na si Pastora yata. Tingnan natin. Gusto ko nang bumitaw. I know, signal daw yung signal. Okay. Na-lost and found na siya. Hello din, Sister Guy. Ayan. Magandang gabi sa iyo, Sister Guy. Nakalipat na ba ka? Lipat na sila ng apartment uli. Ay? Oo. Lumipat na? Lilipat kasi yung tinitirhan nila, I think, I don't know, ibibenta yata or gagawing bahay. Malaki yun eh. Okay. Anyari kay Pastor? Okay, Pastor, we'll just wait for you po. Sige lang. Take your time hanggang bukas. Pwede tayo maghintay. Okay, pansamantala, tawagin natin si Rejoice. Mag-Edgar naman tayo, sabi ni Pastor Sammy. Edgar. My pledge of love. Uy. My pledge of love cannot be broken. Ayan na siya. Ayan. Na-lost and found talaga. Anyari sa'yo, Pastora. Yan na ba yung sinasabi mo? Ayan. Nakaano na siya ngayon? Cellphone? Oo. Anyari. Wala nga sabi sa ito, kawawa ko eh. Ibalik nyo na sa dati. So, anyari dun sa mo na wala na, nag-expire na yon. Wala na, oo. So, bukas pa ako magkaka-internet ulit. Kaya sa telephone. Nasagad na. In-off na nila. Hindi kasi wala kang installation ng mas maaga. So, eto na. Tomorrow na yung pinakamaaga na pwede. So, data na yung ginagawa. So, ngayon, nasa telepono ko. So, bibilisan ko na. Tapos, yes. So, sabi natin, okay, tutuloy ko lang mga kapatid, pasensya na, pag nagmamadali ako, ibig sabihin kasi nga yung wifi natin. So, maraming tao na tumatravel sa road
parang wala lang nangyari. Nagta-travel na nawawala sila. Parang ang Wi-Fi signal nawawala, ganyan. So yung passage natin today is about 3 stories nga, pero isa lang ang ikukwento natin. The 3 stories are about things na nawawala. So yung una, yung lost sheep. Lagi natin nakakwento yon, yung one sheep na namasyal, umalis siya, hinanap siya ng shepherd, iniwan yung 99. Yung isa naman na very famous din yung lost son, yung prodigal son, 'di ba? Yung umalis siya naglayas siya, tapos na-realize niya kung ano yung nawala sa kanya, bumalik siya, tapos nagkita sila ng tatay niya. So, very popular. Yung isa doon, yung parable of the lost coin. Yan na yung hindi natin masyadong nakakwento. Okay? Ako naman, kaya ako na-encounter itong parable of the lost coin. Kaya ako siya napag-pray, naisip. Kasi, meron kaming Bible story sa mga bata na pag nagsisleep over sila, kinakwentuhan namin sila ng Bible story. Isa dun sa mga parang flannel board story was the parable of the lost coin. So ngayon, sabi ni Brother Chad, ikwento mo. Sabi ko, hindi ko yata alam masyado yung kwentong yun. Sabi niya, bakit? Sabi ko, parang, kasi nagtanong si Aurora, sabi niya, why was she looking for the coin? Sabi niya, barya lang. Sabi niya, there's lots of coins. Why is that coin important? Wala ako maisagot. Sabi ko, ewan ko. Sabi ko, let me find out. So, napa-research tuloy ako. Kaya yan ang ngayon dahil sa research ko, yan tuloy ang naging kwento natin today. Ano pong kinalaman nito sa pag-ibig? Malalaman po natin. Let's read our scripture for today. Luke chapter 15, verse 8 to 10. Sabi po doon, or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me. Ayan, rejoice, kasali ka pa rin. Rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Pray po tayo as we begin the study of God's Word. Lord God, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong mga napaka-mahulugang kwento, Lord God, that teaches us lessons about life, about our faith, about the love we must have, Lord God. Father, we thank you dahil kami po ay nagkakasama para aralin ang inyong salita. My prayer for tonight, Lord God, is that we will rightly divide your word at kami po ay matututo, kami po ay lalago, kami po ay mababago ng inyong salita. Salamat po, Lord, dahil napakabuti niyo po sa amin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Okay, so ang tanong natin dito, so this woman loses one coin. Isang coin lang nawala sa kanya. So naisip ko at nasabi rin sa akin ni Aurora, bakit ba parang nagkanda nataranta na kumbaga na stress na itong babaeng ito kahahanap sa isang coin na yan. Ano ba ang significance? The clue is in the words, a woman has 10 silver coins. Sabi, kasi back in the day, ang babae po, pag kinakasal, binibigyan po siya ng kanyang tatay ng 10 coins. Okay? The father gives a woman 10 coins. Ang ginagawa niya dun sa coins na yon ay ginagawa niya yung parang necklace. Pinagkakabit-kabit niya yon. Tapos sinusuot niya po yon sa kanyang ulo. Parang headband. Kaya pag nakita mo yung mga Jewish women, di ba, lagi silang parang may mga borloloy sa ulo, parang mga coins. Yun po yung ginagawa ng mga babae nung time na yon. Yung headband na yon with the 10 coins serves several, may purposes po yan. May iba-ibang reason. Okay. Una, ang maganda po dyan, sa 10 coins na sinusuot niyan, it declares na kasal na po siya. She's a married woman. So when you see a woman with 10 coins on her head, ibig sabihin, hindi na po siya available. Taken na po siya.
Kumbaga para yan yung wedding ring natin ngayon. Di ba pag may nakita ka, tapos sabi mo, parang maganda siya. Tapos pagtingin mo sa kamay, may wedding ring. Ay, hindi na pwede. Off limits na yan. May asawa na yan. So, ganun po yung purpose ng 10 coins. Ngayon, yung coins na rin po yun, it's a declaration of her independence. Yung bawat coin kasi po nun is worth 1 day's wages. Yun po yung value no. Kaya hindi po yun pennies, hindi po yan 5-5 sa tabi. Kumbaga worth 1 day of wages yan. So, isipin natin magkano ba ang kinikita mo sa isang araw? Hindi naman yan barya, di ba? Parang 8 hours of work yan. For some, 12 hours of work. So, yung isang coin na yan, importante yan kasi mahal yan. Now, what does she do with the 10 coins? Kasi po, ang babae ng time na yun, meron laging kabayan eh. There's a chance that her husband will divorce her. Okay? Kasi nung time na yun, di ba, ang babae medyo parang second-class citizen. So, ang lalaki, minsan, pag may nahanap silang fault sa babae, may tendency silang i-divorce siya at iiwan siya. Ang maganda po doon sa meron siyang 10 coins, yan po yung chance na pwede siyang magpanimula ulit ng bagong buhay. That she can start over. Kumbaga, hindi siya iiwan sa isang tabi kasi meron pa siyang 10 coins. Yan ang bubuhay sa kanya. Kumbaga, yan ang transition funds niya. Meron siyang pang-start ng bagong buhay. Paano kung nawala yung isa? 'Di ba? So, parang nababawasan yung kanyang kumbaga, kanyang savings, nababawasan yung kanyang days na pwede siya maging independent. Okay, so that's why hinahanap yung 1 coin na yan. At saka, kung imagine mo kung meron kang headband tas nawala yung isa, di parang hindi kompleto. Just like a wedding ring, di ba minsan may mga diamante yan, may mga diamonds, may mga ano. Pag nahulog yung isang bato, syempre yung babae hindi siya napapakali. Parang ang pangit naman ng wedding ring ko, may kulang na bato. So syempre either papalitan niya yon o hahanapin niya kasi valuable yon. Ito ang siguro, isa rin sa magandang reasons kung bakit niya hinahanap yung coin. Ito kasing headband ng babae. Pag kompleto siya, it's a reflection, para siyang glory ng babae. Na she is a married woman, she can be independent, she has status. Ngayon, during that time in society, pag ang babae nahanap nila na naging adulteress siya o nagkasala siya, naging unfaithful siya, isa sa mga consequences na ginagawa ng society is tinatanggalan siya ng coin. Kinukuha yung isa sa mga coins niya. Okay? Kaya ngayon, yung kanyang headband, hindi na kompleto. So, para siyang assign na pag hindi kompleto yung coins niya, ay, yung babaeng yan, meron niyang nagawa. May kasalanan yan sa asawa niya. May ginawa yung nag-commit siya ng adultery. So, yun ang parang way para parang public humiliation, kumbaga, pag kulang yung coins mo. So, syempre, yung babae, imagine mo yung fear niya na iisipin ng mga tao na adulteress pala siya o isa siyang babaeng hindi faithful. Talagang hahanapin niya yung coin na yon. Worried siya dahil nawala yung coin na yon. Worried siya dahil ano na lang iisipin ng mga tao. 'Di ba? Parang narinig niyo na ba yung meron yung parang book tsaka movie yung The Scarlet Letter? 'Di ba yung The Scarlet Letter nung nag-commit siya ng adultery, linagyan siya ng parang letter sa damit, tas everywhere she goes kailangan suot niya 'yon. So parang hiyang-hiya siya, parang pinapahiya siya sa lahat. So yung pag nawala yung 1 coin na 'yon, it is also parang parang napapahiya siya. Okay? So that's why, for all those reasons, that coin was very important to that woman. That's why talagang na-stress siya. That's why hinanap niya talaga. It says here na pag kulang siya ng 1 coin, parang
parang nababawasan yung value niya as a woman and value niya rin in terms of her independence. So, bakit importante yon? Ang nangyari kasi dahil nawala yung coin na yan, the woman did everything she can to try to find that coin. So, the object of that story is to teach us na pag ang isang tao, isang sinner nawala, ganun din ang nararamdaman ng Panginoon. Ganun din ang kanyang, kumbaga, worry and stress na hanggang mahanap niya yung taong nawawala. People are like the lost coin. Okay? We were not created to be away from the headband or lost to live lives of sin or disobedience. God made man for one purpose. Okay? And it is to give him glory. Sabi nga sa Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So, sinasabi po ng Panginoon na lahat ng tao na create niya yan to give him glory. So, pag nawawala yung isang taong yun, parang hindi naman sa nababawasan ang glory ng Panginoon, pero parang ganun din, parang ano siya, na hindi yun ang purpose, hindi yun ang dapat mangyari sa taong yan, hindi siya dapat nawawala. So, when God made man, He made him in His own image. Sabi nga sa Genesis 1:26, He made man for fellowship, He made man so that he could be with God forever. Kaso nung nagkasala tayo, nawala po yun. Para po tayong yung lost coin. Okay? So, how badly did this coin need to be found? Sabi nga, okay, if you look at our passage, no, in Luke 15, nung nakita ng babae na nawawala yung coin niya, una, okay, nag-ilaw siya. She lights a light. Okay? Bakit kailangan niya mag-ilaw? Nung unang panahon kasi, yung mga bahay during the time, wala po yung mga bintana. Okay? Wala pong bintana ang mga bahay. Hindi kagaya ngayon, marami tayong bintana. Kasi nung time na yun, wala namang mga glass. Diba? Wala namang mga ganyan na bubuksan mo yung bahay mo. Talagang lahat parang semento. So ngayon, pag nawala ang isang coin at wala ng sunshine, wala ng ilaw, talagang madilim sa loob ng bahay. So, kailangan ng babae mag-ilaw ng light. Okay? Tapos, nung time na yon, syempre, hindi naman uso ang semento, di ba? Hindi naman uso ang marble. So, ibig sabihin, ang floor nung time na yon, puro dust, puro dirt. So, pag nahulog ang isang coin, ay malamang mahirap hanapin yon kasi hindi lamang madilim, maalikabok pa, di ba? Full of dust and dirt. So, pwedeng sa kakalakad ng mga tao, matakpan yan, okay, ng mga dirt and dust. So, anong gagawin ng babae? Siya ay nagwawalis. Winawalis niya yung buong bahay para maurong yung mga dirt, yung mga dust, para mahanap niya yung coin. Okay? Tapos, hindi lamang yon, okay? Hindi lamang po siya nag-iilaw, di lamang siya nagwawalis. Talagang ginagamit niya yung mata niya para mahanap. Okay. The coin was lost, sinasabi nga nila, in darkness. Gaya po ng tao. Pag tayo po ay nawawala sa Panginoon, para po tayong namumuhay sa kadiliman. So, syempre, kailangan mag-ilaw ang Diyos. And He is the light of the world. Kaya sinasabi, siya yung ilaw. Tapos, iniilawan niya ang lahat para makita niya, para mahanap niya tayo. Okay. So, those that are lost, they live in lives of darkness. Hindi na po tayo kailangan tumingin sa malayo dahil nakikita natin na ang mga taong wala sa Panginoon, talagang ang buhay nila ay talagang madilim. Okay, parang walang pag-asa. Okay. They are like the lost coin, lost in darkness. Not only that, people that are lost, they are like in the dirt. Nandiyan po sila sa putikan. Alam mo, pag ang coin ay malinis at maganda at parang bago, nakikita mo kaagad yung image na sinastamp sa coin, di ba? Pero pag ang coin na yan ay nalagay sa dirt o sa dumi, hindi mo na nakikita yung image. Okay? So, parang tao, pag tayo po ay
nawawala sa Panginoon, hindi lamang po tayo namumuhay sa kadiliman, tayo ay nawawala rin po yung image ng Diyos sa buhay natin. It's like we are no longer reflecting the image of God. At pangatlo, ang lost coin, hindi lamang kagaya ng tao na namumuhay sa kadiliman, hindi po lamang kagaya ng tao na nasa putika, nasa dirt. Lost men are also in disuse. Yung sinasabi nila na unusable. Siyempre, pag nawawala ang coin, paano mo gagamitin? 'Di ba? Pag kailangan mo na magbayad, pag wala yung coin, wala kang pambayad. It's the same with a lost life. A life that is away from God. Hindi lamang kailangan mawala siya sa kadiliman, hindi lamang kailangan na malinis siya, kundi kailangan mabago ang paggamit sa buhay niya. He needs to change his life para magbigay siya ng glory sa Panginoon. Ang pang-apat, alam mo, ito ang kaibahan ng parable of the sheep at parable of the lost coin. Yung parable of the sheep, yung sheep na yon, nawala siya sa labas. Kumbaga, nasa labas lahat ng sheep, 'di ba? Tapos nag-wander off siya. Itong coin na to ay nasa loob ng bahay ng babae, 'di ba? The coin was lost in the house. So, ibig sabihin, parang ang example nito yung when men are lost, sometimes they are not lost outside, but sometimes they are lost even inside the dwelling, inside the house. Ano po ibig sabihin? Minsan po, iniisip natin na mga taong lost, yung mga taong nasa labas, hindi nila kilala ang Panginoon, sila ay malayo sa salita ng Diyos, hindi sila nagsisimba. Pero alam nyo, may mga taong lost na nasa loob ng bahay ng Panginoon. They come to church, they are attending, they join us in fellowship, pero pag pinakinggan mo or nakita mo ang kanilang buhay, nakikita mo na lost pala sila. Okay? Meron po tayong mga tinatawag natin brothers and sisters in Christ who are calling themselves Christian, pero in reality, they are living lives that are lost. Okay? All you have to do is, pag pinakinggan mo sila, pag nakita mo yung buhay nila, nakikita mo na, ay, hindi pa pala tama ang kanilang standing sa Panginoon. Okay? So, para po yan yung lost coin. Hindi siya nawala sa labas ng bahay, nawala po siya sa loob. So, sometimes, there are people who are even in the house of the Lord. They are already, we call them brothers and sisters in Christ, but truly, pag tiningnan mo, they are still lost in sin. Okay? When a coin goes missing, itong babae, di ba? She did everything she could to find the coin. She made up her mind that she will do whatever it takes to find her lost coin. And that is what she does. Okay? And what this woman did, ito rin po ay picture ng Panginoon. He had done everything that he could so that people who are lost would be found. Binigay niya ang anak niya para tayo po ay ma-save. Okay? Araw-araw niyang pinapaalala ang pag-ibig niya sa atin dahil gumigising tayo. Tayo ay humihinga. Tayo ay nakakakita ng magandang mga bagay sa ating buhay. Aba, ang mundo natin napakaganda. Okay? All of that are signs na hindi nag-give up ang Panginoon in terms of finding us, in terms of finding our loved ones. Kasi ganun niya tayo kamahal. He loves those that are lost. Now, paano ba? Okay. When it comes to people, sabi nga natin, isang coin lang yan eh. Meron naman siyang 9 other coins. 'Di ba? Parang yung sheep. Isa lang yun nawala, meron naman siyang 99. Kasi ganyan po ang tao minsan eh. Pag, 'di ba, pag nawalan ka ng 100, malaking bagay yon. Pag nawalan ka ng piso, who cares? Okay lang yan, piso lang naman eh. 'Di ba? Ganun tayo eh. Ganun tayo pagdating sa mga barya. Kaya minsan, ang dami-dami nating barya nakakalat sa
sa bahay, di ba? Kasi iniisip mo, naku, barya lang naman yan eh. Pero pag 100 ang nawala, malaking bagay. Pero alam mo, sa totoo lang, yung 100 natin is made up of all the barya. Pag sinave mo lahat ng barya mo, makakaabot ka rin sa 100, di ba? So, yung bawat coin na yan, kahit ang tao kasi pag nakikita natin, ay, isang coin lang yan, okay lang yan kahit mawala. Ganun po tayo sa society. Ganyan po tayo. We give very little value to the one, to the individual. Pero hindi po dapat ganun. Kasi ang Panginoon, hindi ganun ang perspective niya. Every person, every coin, everything has value. So dapat ganun din po tayo. So ngayon, dumating tayo sa part na nahanap na ng babae yung coin, di ba? Nahanap niya na. So anong ginawa niya nung nahanap niya? Sinabi niya ba, okay, nahanap ko na yan, okay na, tapos na yung search ko. Hindi po. Hindi po doon nagtapos. Ang ginawa ng babae, nung nahanap niya yung coin, lumabas siya. Hinanap niya yung mga kaibigan niya, mga kapitbahay niya. Gusto niyang ipamalita yung good news na nahanap na niya yung coin niya. At hindi lang nagtapos doon. Aba, nagpa-party pa. Nag-celebrate pa. Nagtawag pa. Sabi ko nga, naisip ko, wala na nga pera eh. Nagpa-party pa siya. Nagpakain pa, oh. Tapos, nagsama-sama pa sila, o nag-rejoice sila together. Parang kumbaga nag-celebrate sila dahil nahanap niya yung one coin. So, ganun ka-importante yung coin na yun. Now, when you look at verse 10, in the same story, Jesus transitions this to heaven. Sabi ni Jesus, we are told here that there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner that repents. Kumbaga, na-excited ang buong langit pag ang isang tao ay bumalik sa Panginoon. Minsan, alam mo, tayo bilang Kristiyano, hindi po ganun tayo ka-excited eh. Dapat ganun tayo ka-excited. Pag ang isang tao bumalik sa Diyos, pag ang isang tao binigay niya ang buhay sa Diyos, dapat magkaroon ng so much rejoicing. Kasi para yung lost coin yun na nahanap ulit. Okay? Ganun ka-importante ang one sinner sa Panginoon. Kung tayo po ay magiging parang kagaya ng Diyos, dapat ganun din po ang value na binibigay natin sa mga taong nawawala. So, final thoughts po natin dito. Sabi nga po natin, God is interested in the lost, no? Ang iba iniisip, worthless lang ang taong to, or worthless lang yung coin na yan. But God is interested in the lost people. Ayaw niyang maiwan sila sa kadiliman, ayaw niyang maiwan sila sa putikan, ayaw niyang hindi sila nagagamit, ayaw niyang may nawawalang tao, kahit mga taong nasa loob na ng simbahan, nawawala pa sila. Ayaw niya yon. So it says here that He is always seeking and saving the lost. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. Ang tanong ko po today is, kung ang Diyos po interesado sa mga nawawala, paano po tayo? Ano po ang ginagawa natin pagdating sa mga nawawala? I would like to close this tonight with my story of my lost earpods. Meron po akong earpods eh. Alam niyo ang earpods kasi madaling mawala yan eh. Ito po ay earpods na ako po ang bumili. Hindi po binigay, ako po bumili. Purple po na earpods. Hindi ko alam kung nakikita nyo na nasuot ko yan. Anyway, a few months ago, syempre, sa kakagamit mo, di ba? Nawala yung isa. Nawala yung left. Hindi ko alam, nawala yung left. Sabi ko, okay lang. Nandiyan pa naman yung right. Kagana pa rin, kahit isa lang, di ba? Aba, after a few weeks, nawala na rin yung isa. So, nawala na yung left tsaka right. So ngayon, ang natira na lang yung case, 'di ba? Sabi ko, anong pang purpose ng case na 'to? Nawala na nga yung left, nawala na yung right. Alam nyo, siguro hindi ko alam kung sa kabisihan or what not, yung case na yon ay linagay ko sa aking bag at dinala ko
at hindi ko tinapon at nandun pa rin siya sa bag ko. All these months, masikip na nga yung bag ko, maliit. Nakikita niyo may bag kong itim, no? Maliit yan, parang pouch. Nandun lang yung case sa loob. Hindi ko yan tinatapon. Kasi hindi ko lang dahil, sabi ko, siguro may hope pa ako na makikita ko yung earpods. Pero hindi ko na inisip. Nung isang linggo last week, sabi ko, Lord, kailangan ko talaga ng earpods. Kasi ang hirap makinig ng walang earpods, di ba? Sabi ko, pero ayoko na bumili. Kasi alam nyo namang, alam kong mawawala ko na naman siguro yan. Ano? Basta, the next day, pumunta ako sa kwarto nila Aurora. Lumabas yung kaliwa. Nahanap ko. Sabi ko, praise God. Ayan, nasa linagay ko na siya sa case. Sabi ko, yes, meron na akong kalahating earpods. The very next day, nandun ako sa my front door namin. Pagtingin ko, andun yung kanan. So, nalagay ko na, buo na naman yung aking earpods. As in, left and right. Linagay ko sila sa case. Tapos, ba't ko nakwento to? Right after ko linagay sila sa case, pagsara ko, sabi ko, Lord, thank you so much dahil binalik mo yung earpods ko. Left and right, kompleto na sila ngayon. Alam mo, sabi sa akin ni Lord, sabi ko, buti na lang hindi ko tinapon yung case. Yun ang sabi ko kay Lord. Lord, buti hindi ko tinapon yung case niya. Kasi ngayon, nandun na sila ulit. Happy na sila. Magkasama na sila ulit. Sabi ni Lord, alam mo, parang ganyan lang naman ako eh. Hindi ko naman tinatapon yung case. Iniintay ko hanggang mahanap ko ulit yung mga nawawalang tao. So sabi niya, in the same way, sabi niya talaga very clear, in the same way na hindi mo tinapon yung case, hindi ko rin tinatapon yung hope and pag-asa na someday babalik din sa akin yung mga nawawala. So sabi ko, so nag-connect yung lahat, yung parable of the lost coin, yung earpods ko, at lahat. Sinishare ko yan kasi minsan po, nakakalimutan natin na yan ang purpose natin bilang Kristiyano. You know, and even as pastors, sometimes we forget na masyado kaming minsan na nalulost sa, ano ba yan, mga turo ng theology o turo ng ganito, tama ba yung doktrina, ano ba ang paniniwala ko pagdating sa mga... Lahat yun, hindi naman yun ang importante. Ang pinaka-importante is finding the lost. Yan po ang mission natin sa buhay. Huwag po nating kakalimutan na ang tunay na pag-ibig na mararamdaman ng isang pastor o mararamdaman ng isang Kristiyano is yung pag-ibig natin para sa mga nawawala. That is the love that we need to have. Ngayon, as we close this month, alam ko nakalimutan ko ang Valentine's 2 weeks ago, pero ito po ang lesson natin about love. True love will always look for the lost. True love will always have hope. May pag-asa po tayo. We will always have hope that the lost will be found. Yan po ang purpose at mission natin sa buhay. Yun lang po. Amen. 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 Hindi ka nawala ng pag-asa talaga. At hindi ako nawala ng internet. Hallelujah. Yan. Lost and found. Data, yung sa cellphone ka na gumagamit, Pastora? Oo, cellphone na talaga. Dahil wala ng pag-asa ang aking internet. Pero hindi yan. Tomorrow it will be found. Yeah. Story ng Parable of the Lost Coin. Ito yung isang babae na pinaka-importante sa kanyang nawawalang coin. Ano? So, dahil nga nakwento mo ito na ito yung niregalo ng father sa kanya na ginagawang accessory. Di ba? Para, kumbaga, nagpapatunay na siya ay married na. Taken na siya. Nawala yung isa. So, hindi na balansin. Pangit ng tignan, ano? Tsaka baka ibig sabihin nun, naging unfaithful siya. Kasi kinukuha yung isa eh. Yun. Pag hindi ka mabuting asawa. So, nung pinilit niyang hanapin kahit madilim, hinanap pa rin niya talaga. No? Which translates na
dumarating tayo sa panahon na magulo ang buhay natin, nakakawindang-windang takbo ng buhay natin, but we still keep on searching the light, going para makita natin ang liwanag muli, para makita natin yung hinahanap nating pinaka-importante sa buhay natin na hindi natin alam. Last time we were watching itong Julius Babaw vlog, yung isang dating artista, I don't wanna mention the name, naging pariwara siya sa buhay niya. Dati siyang ni Coco Martin ata. Naging girlfriend. Naging girlfriend. Chismis pa. Hindi, kasi Yeah. Makakarelate. yung buhay niya, because yung kanyang yung pagiging famous niya, nakalimutan niya na yung lahat ng sa buhay niya. Values, mga Yeah. yes. And then nalulong siya sa droga. Yeah. Yung premarital, yung iba-ibang klase ng lalaking sinasamahan niya. So, in short, nagkagulo-gulo yung kanyang marriage niya. May asawa siya kasi. Tapos hiwa-hiwala nagkaroon siya ng broken marriage, nasira yung kanyang career, hanggang sa nagkasakit siya yung isang mata niya ata, I think yung ng mata niya umikot sa likod, napunta yung so yun ang nangyayari, kaya lagi niya tinatakpan yung mata niya. At nakulong siya, by the way, nahuli siya ng mga police sa drugs niya, kasama ng kanyang live-in partner niya. So in short, inside itong sa kulungan, doon niya na-realize na marami siyang nagawang mali. And doon niya nakitang liwanag na mali ang ginagawa niya. And then, nung nakalaya, sa loob ng kulungan for 7 years, pinagdusahan niya yung 7 years siya? 7 years na pinagdusahan niya yung kasalanan niya. Nung makalaya siya, then na-realize niya na mali yung kanyang mga ginawa. Nagbago siya, hindi niya ginagawa yung dating gawain niya. But the thing is, nawala yung mga bisyo sa kanya, nawala na yung mga hindi tama niyang ginagawang relasyon sa buhay niya. Pero she found one good thing. Nakita niya ang Panginoon. Yun. Oo. Hindi na siya lost coin. So, minsan ganyan ang nangyayari sa buhay natin na kailangan we have to encounter this kind of yung mga ganitong trial sa buhay natin para ma-realize natin, ito pala ang Panginoon, handa akong tanggapin kahit anong mangyari sa buhay ko. And yes. At hindi gumigive up ang Panginoon. Hindi kanya iiwan, hindi kanya, walang kahit gaano ka, kung mahanap ka man sa putikan o sa ilalim ng balon, hahanapin at hahanapin kanya. Yun. Itong Parable of the Lost Coin ay napakagandang istorya nito. Ang question ko lang dito, Pastora, is it possible for us na lagi natin nawawala yung coin na yan and then balik loob na naman tayo uli, then hahanapin na naman natin ulit, balik loob na naman uli? Tama ba yun? Well, itong Parable of the Lost Coin kasi was a picture lang. Well, it's really parang a picture of how important or how valuable every single coin is. Kumbaga sa tao, walang taong papabayaan ng Panginoon or iiwan or hindi hahanapin, which gives us encouragement na pag tayo ay dumadaan sa period ng buhay na tayo ay nagiging, as you have said it, pariwara o kaya tayo ay gumagawa ng maling desisyon, hindi po dapat natin isipin na ay hindi na ako mahal ng Panginoon dahil marami akong nagawang mali or hindi na ako makakabalik sa Kanya. Hindi po ganon ang Panginoon. Ang Kanyang love is everlasting. His mercy knows no bounds. And hindi po to dapat gawing excuse ng tao para tayo ay maging pariwara. Pero ibig sabihin, kahit sa dulot-dulo ka ng mundo mapunta, kahit ano pang kadiliman ang pinagdadaanan mo, huwag mong isipin na pababayaan ka ng Diyos. Na
ang taong to wala ng pag-asa dahil sobra ng marami siyang maling ginawa. Walang ganon. Kasi kahit ano pa, kaya yang patawarin ng Panginoon kung ikaw lang ay willing na lumapit sa Kanya. Willing na magbalik loob sa Kanya. Yun lang naman ang ano dyan eh. Na tayo ay wag mawalan ng pag-asa at wag din po tayo gumive up sa mga taong kakilala natin na nangangailangan sa Panginoon. Amen. Walang imposible sa Diyos. Yan po ang mission natin. Kung tayo po ay susunod sa ehemplo ng Panginoon, we have to seek the lost. Yan. Yeah. Kaya kahit ilang beses tayo nagkamali, parating niya pa rin tayong hinihintay at pinapatawad niya tayo. No? So, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Binigay niya yung kanyang buhay para tubusin yung ating mga kasalanan. Pero siyempre, paulit-ulit na ginagawa natin, hindi na rin tama yun. Kahit sabihin ng Panginoon na nagpapatawad siya ng 70 beses at paulit-ulit, pero siyempre, wag nating hintayin na dumating sa oras na huli na ng sandali ng buhay natin, hindi na tayo nakahingi ng tawad o hindi na tayo nakapagbago. Yun ang pakaisipin natin na hindi natin alam yung mangyayari natin bukas o anytime na mangyayari sa buhay natin. So, we have to be prepared all the time. Baka sa pagtulog natin, doon tayo inabangan. Di ba sabi nga, yung magnanakaw daw, he will come like a thief in the middle of the night. Hindi natin alam, baka doon na pala tayo babawiin. Wala na tayong magagawa na huli na ang lahat, na hindi tayo nakapagbago, hindi tayo nakahingi ng tawad sa Panginoon. Kaya, we have to maintain na kapag humingi tayo ng tawad, ano sabi ng Panginoon? Do not sin again. Yan sinabi niya kay Mary Magdalene noon, di ba? Go and sin no more. Go and sin no more. Kasi sa totoo lang naman, once you have found the love of God, once you have found Him, mahirap naman din bumalik sa dating buhay. Diba? Kasi parang out of your love for Him, diba? Kailangan magbago ka rin. Kasi once na-experience mo at kumbaga nahawakan mo ang presensya ng Panginoon, you have touched, kumbaga, His clothes or His shawl or Him mismo, parang hindi ka naman magiging the same eh. Kasi kung the same ka pa rin, then tatanungin ko, have you really experienced, diba, the love of God? Have you really accepted Him? Kasi pag ginawa mo na siyang tagapagligtas mo at siya na ang Panginoon ng buhay mo, dapat may magkaroon ng pagbabago. Hindi ibig sabihin overnight, dahil hindi po naman nangyayari overnight yun sa lahat. Pero yung steadily changing, na nagbabago ka, na mas lalo kang napapalapit sa Kanya, nag-iiba, hindi lamang yung pananalita mo, kundi yung pag-iisip, ang behavior mo, where you spend your time, your resources, lahat po yan magbabago. Pag lagi po kayong lumalapit sa Panginoon. Yan. Amen. At nakakaroon tayo ng conviction, na minsan pagka alam nating mali na yung ginagawa natin. Oops, medyo bibitaw ka. Sorry, Lord. Ayan. Hindi katulad ng dati na tuloy-tuloy lang, walang pumipigil eh. Diba? Pagka nagkakamali tayo, sige lang eh. But when we realize na, uy, mali na ito. So, back out ka na. Napipigilan na. Nagkakaroon na may control na kahit papano. Hindi kagaya ng dati na sige na sige. Yan ang nagkakaroon na ng changes sa atin. Yan sinasabi nga ni Pastor Toots na yung changes natin hindi overnight. Paunti-unti yan hanggang sa tuluyan mo nang hindi mo na nagagawa. Nagkamali ka ngayon, hingi ng patawad, susunod, pagka na-convict ka na uli, nagawa mo yung kasalanan mo uli, nararamdaman mo, nakukonsensya ka na eh. Di ba? So, napipigilan mo na, although meron pa rin, may slight, hanggang sa unti-unti, nawawala na siya.
hanggang sa tuluyan ng wala na. Yun, Yeah. yun ang maganda doon na natagpuan na natin yung lost coin Yeah. natin na yung Yun nga yun. Kaya once lost but now found. Amen. Yeah. Yan ang prayer ko para sa lahat. That you will be found by God and that you will find Him. Yun. Amen. Pero Amen. paano naman yung mga, sabihin na natin, yung mga, siguro, wala talaga yung Holy Spirit sa puso nila. So, di ba, binigyan tayo ng free will. So, gagawin na naman, talagang totaling, akong bahala sa buhay ko. Huwag niyo akong pakialaman. Para, di ba, may ibang ganong pastoran. So, yun ang medyo mahihirapan na magkaroon ng conviction unless otherwise na talagang susubukan siya ng Panginoon yung kung saan yung weakness niya. Doon siya titirahin yung word na Alam mo ganun. kasi naniniwala ko, Pastor, walang pusong matigas o bato sa salita ng Panginoon. Yeah. Talagang titiklop ka eh. I have seen and also in my experience din, maraming nagbigay ng testimony na mas higit pa sa dinanas kong mga trial sa buhay, na mas mahirap pa sa dinanas ko, ang nagbago ang kanilang takbo ng buhay nila. Yeah. Napapanood natin sa TV yan, di ba? Maraming nagbago. So, walang imposible sa Panginoon talaga. Amen. At saka, yun lang, isipin mo yung lost coin, no? Na nawawala siya, tapos nagwawalis yung babae. Siyempre, pag nagwawalis ka, hindi ibig sabihin, peaceful. Parang talagang kinakalkal yun, di ba? Minsan, ganun ang kailangan gawin ni Lord sa atin eh. Kailangan kalkalin ang buhay natin para tayo matauhan. O mabalik sa Kanya, di ba? So, siguro yung coin na yun, paikot-ikot siya. Ganun. So, sa buhay din natin, minsan kailangan talagang tumambling-tumbling muna. Maghirap muna, no? Ganun. Yeah. Minsan ganun eh. Kaya, kung ako sa inyo, kung wag nyo nang hintay na tumambling-tumbling kayo. Kasi masakit yan eh. Masakit minsan ng ang dagok pwede na sabihin dagok ng Panginoon. Yeah. Kasi minsan talagang gusto niyang bumalik ka. Kaya minsan, di ba, minsan nga ang aso pag kailangan mo hilahin pabalik kasi tatakbo. Di ba masakit yun pag hinila ka pabalik? Ganon din minsan sa Lord. Pag masakit yan pag hinila ka pabalik. Di ba? Para lang matukuhan ka. Yung bang nangyayari sa buhay natin, like for instance, loss of job, loss of yung tawag dito, relationship sa family, nagkakaroon tayo ng mga sakit na hindi natin maipaliwanag kung anong klase mga sakit yan. So are this also a punishment, or ito ba ay pagsubok sa atin ng Panginoon para magbalik loob tayo sa Kanya? Do God punish? Well, I think pagdating sa ganyan, Papsi, case-to-case basis. There are some things, narrow down na rin natin sa sickness, no? Okay. There's some sickness that physically nagkakasakit tayo dahil sa mga choices natin, 'di ba? Kung ano yung kinakain natin, kung ano yung ginagawa natin sa araw-araw, 'di ba? Minsan sinabi nga nila ang heart attack 'yan o stress 'yan, 'di ba? Dahil sa mga choices mo. So hindi mo pwedeng sabihin punishment ng Panginoon. Ikaw ang may kasalanan yan. Ikaw ang kumain ng lechon araw-araw eh. Hindi mo pwede i-blame sa Panginoon yan, di ba? But at the same time, like you said, there are some things na unexplained. Let's say, maganda naman ang diet mo. Nag-ano ka naman, nag-exercise. Maganda choices mo, pero nagkasakit ka pa rin. So, it could be a test from the Lord. Not necessarily a punishment, but maybe a test to see kung maniniwala ka sa Kanya, kung you will have faith na siya ang magpapagaling sa'yo. And then third, like you said, pwedeng punishment or pwedeng reminder ng Panginoon na hindi mo magagawa ang lahat by yourself. Kailangan mo ako.
'Diba? So, maraming pwedeng causes or reason kung bakit may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Pero wag po natin isipin lagi na punishment. Kasi ang Diyos po ay, you know, He's very loving, He's very just, He's very fair. There are times, yes, we are punished because of our own choices. Okay? And there are times He will test us and try us to see what we are made of. Totoo yun. So, pwedeng iba-iba. Pero wag po natin lahatin na, ito test to, o ito punishment to, ito judgment to, ito ako may kasalanan. Pwede kasing combination ng many reasons. Pero ang tanong dyan, hindi yung kung ano yung cause. Ang tanong ay, ano ang response mo? Faced with that trial, faced with that illness, kung yan ang hinaharap mo na problema, kunwari nagka-problema kayong sa relationship nyo, ano ang magiging response mo? Yun ang mas importanteng tanong. Hindi kung bakit ba? Okay? Kasi kung iubusin mo ang oras mo kaiisip kung bakit nangyari yon, wala namang maiiba eh. Nangyari na eh. Ang tanong is, anong gagawin mo ngayon? Dahil nangyari na yan. Yan ang mas importanteng tanong. Yan dapat ang asikasuhin natin. Hindi yung, bakit kaya? Okay? Kasi pwedeng maraming reasons kung bakit. Pero, yon, ano ang gagawin mo? Yan ang tanong. Okay, may comment dito si Pastora Adora. Tayo Yes lang po. yung nawawala, pero mawala man tayo, matatagpuan tayo ni Lord because Amen. He is all-knowing God. Di tayo nalilingid sa kanyang paningin. Ayan. Yes. Kaya nga, di ba? He chose us. We didn't choose Him. Di ba? Amen. Siguro Tama. yung parusa, I don't think God punish. Siguro dinidisiplina lang siguro tayo doon. Oo, disiplina. That's the right word. Kasi God is the loving God. At in the Bible, meron ba siyang sinabing, meron bang nabanggit na pinarusahan siya ron? Hindi, it's more like you reap what you sow. So, minsan yung mga nangyayari sa'yo, Consequence dahil yun eh. yun ang tinanim mo eh. Oo. Yun din So, yun ang aanihin mo. Yeah. Oo. So, you may want to look at it. Kasi pag sinabi mong punishment, parang ina-assign mo yung blame sa Panginoon eh. Ay, pinapunish niya ako. Pero isipin mo talaga, was He punishing you or are you just inaani mo lang yung mga decision mo, mga choices mo? 'Di ba? You may want to think it's punishment. Okay, but sometimes hindi eh. Consequence. 'Di ba? Iba ang consequence, iba ang punishment. Consequence means may kinalaman ka sa nangyari sa iyo. Okay? Punishment parang yes, may kinalaman ka pa rin, may ginawa ka. So naparusahan ka. Yun ang bunga ng consequence na ginawa. Oo, yun ang consequence pa rin. Okay? Kasi minsan ginagamit natin masyado yung term na punishment loosely. Sinasabi, ina-assign natin lahat ng blame sa Panginoon. O yan, kasi pinaparusahan ka. Ang tanong is, ganun nga, ano nga ang gagawin mo pagkatapos? Ang tanong, sino ba may kasalanan? Wala namang ginagawa sa atin ng Panginoon, kundi lagi naghihintay lang sa atin. Yes, at Tapos lagi lang umiibig sa'yo. Yeah. Ngayon, ikaw ang takbo ng takbo. Tapos sisisihin natin, ano? May mga prayer request tayo rito. Yeah, Pastor. Yeah. Po, yung mga prayer request natin para kay Farah Cristobal. Yes. Bagong trabaho. Yan. Oh, yay! Tapos Bless. yung kay Pastora Adora, yun, sabi niya, New Pioneering Church sa Kandangan, Makalelon. Yan, ewan ko saan yan. Wow. Sa Makalelon, sa ano yata, bandang Quezon? Tama po ba, Pastora? Correct me if I'm wrong. Yun, New Pioneering Church. Yan, prayer daw dyan. At syempre, yung complete healing din sa husband and wife ni Mary Juliet Rodelas. Okay. At complete healing kay Connie Katap. Sabi ni Pastor Sammy na
na endoscopy daw siya na may bleeding sa tiyan. Oh, Tapos Endoscopy. ah, Baka gastritis lang. may bleeding sa tiyan, the same time na stroke din siya at may bara ang heart niya. Uy, dami. Oh, wow. Oo, dapat ano 'yun, stent, lalagyan na stent yun kung may barang heart, di ba? Yeah. Makuha sa blood thinner yun. Yeah. Yun po. So, and the rest, syempre, si Odette, sama pa rin natin. Of course. Although wala siya dito, but we always include her in our prayers. Yan. At lahat ng may karamdaman, sama na po natin lahat. Opo. Kung ano man mga nararamdaman ng bawat isa na nandito, yan, sasama po namin kayo sa prayer, sasama kayo ni Pastora. Daming nangyayari sa mundo ngayon, ano? Gene Hackman. And yung kanya. Oo nga, binalita nga sa akin ni Brother Chad. Ano yun, na-murdered sila o sinadya, patayin yan ang sila? sabi na natagpuan silang patay na. Pati yung aso, ha? Yung asawa tsaka yung aso. At hindi nila alam kung gaano katagal na. Yun ang misteryo doon. Wow. Parang pati aso. Kasi yung yung gas ata na carbon monoxide. Carbon monoxide ba yung Pastora? Oo, yun ang looks like yun ang sabi ng mga investigador. May gas leak. Kasi hindi nila alam. Siguro hindi nila alam. Parang tingin nila may foul play na nangyari. So, yikes. We don't know. Yun nga, dami nga nangyayari sa mundo. O sige, pray tayo. Okay. Pray tayo. Sige. Let's pray. Our dear Heavenly Father, salamat po once again sa salita niyo sa amin, Lord God, sa pagpapaalala sa amin that, Lord, although once we were lost, but now we are found, na patuloy niyo po kaming binibigyan ng inyong pag-ibig, ng inyong panahon, Lord God. Hindi po kami nawawala sa inyo. Never niyo po kaming iniiwan. At tuloy-tuloy niyo po kaming hinahanap pag kami po ay naliligaw ang aming landas, Lord. We pray for all those who need to be found, who are lost today, Lord God. Lord, we pray that you will use us para mahanap po namin yung mga nawawala, Lord God, and to have the same heart and passion as you, O God, to find the lost. Lord, even today, Lord, linilift up po namin in prayer for healing, Lord God. Ang mag-anak ni Jolette, Lord God, si Connie, Lord God, si Sister Odette, Lord, at kung sino man po ang may sakit, Lord God, may your healing touch be upon them even right now, Lord. For we know that you are our healer and you are the author and perfecter not only of our faith but of our life and our bodies, Lord. Kayo po ang humipo at kayo po ang magpalakas ng bawat isa, Lord. Anyone that's feeling sick, anyone that's having a hard time, kayo na po ang tumulong sa kanila. We thank you, Lord, for blessings. We thank you for the new job, Lord God, of Farah, Lord. May you continue to bless her in her new place of work. At lahat po ng mga nakakapagtrabaho ngayon. Thank you, Lord God, for all those jobs, all those blessings. Salamat po dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Araw-araw po kaming gumigising. Araw-araw po kaming nagkakaroon ng pagkain, Lord God, sa harapan namin. All because you are our provider, Lord. And Lord, we pray for the pioneering church, Lord God, of Pastora Adora, Lord God. May your presence and your wisdom guide the leaders of the church para ito po ay lumago at maging ilaw sa community, sa area, sa town kung saan siya po itinatayo. That Lord God, people may know Jesus. Gamitin niyo po ang bawat pastor, bawat leader, bawat servant, bawat Kristiyano na nasa simbahan na ito, Lord God, that they will continue to be used by you, na lalo pong lumago ang gawain na to at lahat ng mga gawain, Lord God. May your hand be upon each one. And Father, we pray even right now that your presence will be always with us. Lord, allow your love to strengthen us. Help us to face each day, even though full of challenges, to face it with hope,
na kayo po ang gumagalaw at kayo po ang namumuno sa aming mga buhay. Salamat po once again. We give you honor and praise and glory today. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ayan. Amen. Ayan. Thank you. Yan. Salamat po sa inyong patience sa aking internet at Okay lang, Pastor. good. Meron pa susunod na 2 weeks ka pa. Kaya by that time, Hindi, wala na bukas na. Di ba darating na nga bukas? Hindi, darating na yung kanyang internet bukas. Darating na yung loss Yes, ng darating na. Amen. Pag na-replay ito, amen. Ayos na. We'll see you Sunday. Sunday. Ayan. Ay, tayo magpapakain. Pakitulungan po. Yes. Oo. Hindi pa nga ako nagte-text, pero tulong-tulong tayo. Opo. God is good. Thank you, Pastora. Salamat. Thank you. God Good bless you. night. See you Sunday. Sa lahat. Thank you. Mama, chup-chup. Bye-bye. Pastora Maridet Bernayo, maraming salamat sa na-share mo ngayon. Was lost, but now was found. I-claim na natin Lost and yung found. work. Yung work. Claim na natin yung work. Claim mo work na. ni Farah. Ayan. Claim na yan. Claim. Yun lang yun eh. Hindi na... Ayan, diba? It's the matter of the faith. Yeah, thank you. Walang imposible kay Lord. Siyempre naman. Maganda ang purpose ng ating... Siyempre, and we pray din na sana makalipat ng bagong trabaho si Rocky malapit sa bahay niya. Hindi naman ganun kalapit, At least malapit-lapit. Yeah. Para mabawasan ng sobrang mahal ng pamasahe, Sa ngayong oras. Kaya nung last time na umuwi kami yan, December, sabi namin, hindi na kami uwi ng Pasko dyan. Kasi pwede naman. Magastos. Unang-una sa lahat, napaka-traffic talaga. Ayaw ma-traffic lang. Pero kung hindi naman tayo pupunta sa ibang lugar, siguro dun lang sa bahay. Siguro sa maganda sa isang lugar na lang tayo. Sa isang lugar lang. Sa bahay ka na lang. Oo. Walang traffic, doon ka sa na bahay lang. ka na lang. Oo. Tama yun, parang di magastos. Hindi, malapit. May malapit naman dun, Marikina. Mag-tricycle ka lang, Hindi ka nalalabas ng Rizal. Yeah. Yan. Ka nang pupunta sa Quezon City. Pero huwag ka na pumunta na Antipolo. Nasa Antipolo naman yun, Hindi. Doon sa pag makitakit ng konti. Hindi pa nga tayo nakakapunta doon, Huwag doon. Doon na lang tayo sa palayo. Pagka lumapit ka doon. Ayan. Claim natin ang work ni Rocky. And si Para na... syempre. Yan pa. At sa lahat ng mga naghanap din ng trabaho. Yes, oo. Okay, batiin natin yung mga nag-check-in din uli kanina. Siyempre si 27, sino ba to? Sunny Salubayba, Ami Vito, Mami Erin Guy, Gomez, Glenda May, Ate Berna, and Andrew Bosito. Pastor Andrew. Yan. Hello. Yan sa mga taga-Lamb tayo Church. na lang daw ang susugurin. May gulay. Anong gusto mo? Tayo susugod o tayo susugurin? Magtago na lang tayo. Taguan na lang tayo. Ayan, mayawan Diyos po. Gusto ko nang bumitaw. Kailangan mag-renew na ako ng passport ko. Mag-ano na siya. Mag-expired na by June. Medyo matagal ang renewal. Kaya na kayo lalabas yung ating bagong station ID? Madali yan. Lalabas na yan. Okay. Time to go. Magpaalam na ta. Hanggang bukas po muli. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Tandaan po natin, maiksi lang ang buhay natin. Magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang dinaranas natin sa ating buhay, maging masalimuot man, masagana man ang ating buhay. Good night and God bless. Here's Amazing Grace. Mama, chup chup. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.